O, ayan o. Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Hello po mga ka-business. Hello mga ka-business. Bakit parang nandito to sa kalina? Ano ba naman to? Oh. Sige na. Hello po mga ka-business. Magandang gabi po. At nandito kami sa labas dahil ano ba bibili natin ma? Bili po kami ng gamot ni Tinay po. Oo, gamot ni Tinay kasi mga ka-business si Tinay ay may ano? Madami pong rashes. Nagkaroon ng rashes dun sa kanyang tawag niya ito, yung sa kanyang mga pisngi. Palibasa kasi mga ka-business ang panahon ngayon na sobrang init. Napakainit mga ka-business kaya ano, nagkaroon ng rashes yung bata. Sa mukha, pati sa dibdib, mayroong mga pantal-pantal. Ngayon bibili kami ng gamot niya para ano, siyempre, magamot. Kasi dumadami na po eh. Araw-araw naman po siya naliligo. Araw-araw naman naliligo. Kaya lang sa sobrang favorite init. niya po talaga yung tubig pero marami pa rin po siyang rashes. Yun nga, sa sobrang init ngayon, tapos pangalawa, yung bahay, hindi naman aircon kasi talaga. Kumbaga, agos talaga sa loob ng bahay yung init. Kaya nga lagi kami nilang ngayon kasi ngayon, tuwa si Tinay kasi nandoon lagi nasa loob ng ka-business house, malamig kasi naka-aircon. Tapos pag kasama naman siya sa tipping, nandun na siya sa van, naka-aircon din. At tunayan niya po, kakauwi lang po namin eh. Opo, mga ka-business. Ngayon, sumaglit kami sa labasan para bumili kami ng gamot. Sige, Tinay, tara na. Tara na. Tayo. Tara na. Bibili na rin po kami ng ulam. Bibili na rin ng ulam mga ka-business. Yan, kasama namin si Kia. Yan, Kia. Yan po, mga ka-business. Ayan, namimiss ka ng mga viewer natin. Right? Oh, wala ka. Kaya, Wala ka. Ayan, pera. Ayan, oh. Ayan, dito tayo ma, oh. ako namang tatanong. Oh, sige na. Tanong ka na. Tumago na kayo dyan. Niluluto pa yun, dami na Anong pangalan ba yung gamot sa sa rashes ma? O yung bungang araw? Ano ba bungang araw ba yung tawag doon? Nung nagpa-check up kami, meron siyang reseta, cetirizine. Cetirizine. Drops for sa baby. Tapos? Bilang ko na rin siya yung Almosectin para sa process din. Tapos, Tisan para sa buong araw. Sige na. Tanong mo na kung meron dito. Ito po mga ka-business sa Ito na kami sa drugstore. Kia. Paalala na lang din doon sa mga kababayan natin na yung mahina na pagdating sa araw. Kasi uso na naman ngayon yung tinatawag nga nilang heat stroke. Kaya mag-ingat po tayo mga ka-business. Ingat po. Laging magbabaon ng tubig kung kayo yung maalis. Tsaka yung mga nasa bahay lang naman, kung hanggat maaari, huwag na maglabas kasi sobrang init talaga. Ayan po mga ka-business, tabayan lang po namin na swimming guide mo ibili pa. Ama, pag dinudukot mo na yan, dinukot mo dyan. Wala akong pila. Sige Ayan po mga ka-business mo.
bibili pa si Mingay. Hindi po mga kabisnes, babalikan po namin kayo. Yun na ba yan, ma? Tapos, kaldo siya. Ito na po mga kabisnes, nakabili na po. Okay na? Okay na? Okay. Bili tayong ulam. Sige. Bibili ka ng ulam? Ulay. Gulay, ayun. Ay, masarap yan, gulay. Sige, bira. Oo nga pala. Alas 6 pa lang ba? Bakit ang dilim na? Alas 6 pa mga kabisnes, pero tingnan mo naman yan, may ilaw na sa poste, oh. Ayan po mga kabisnes, oh. Katunayan, madilim na talaga kasi may ilaw na yung poste, oh. Pero alas 6 pa lang daw sabi ni Mingay. Hindi ko naman na-check kasi yung ano. Hindi ko na-check yung manok. Saka na muna yung manok. Gulay. Tama yung sinabi ni Mama. Gulay tayo. Mas mainam pag gulay kasi nak. Sunod naman. Yan o, gulay o. Oy. Yan o, mga kakilala ni Mingay, mga kabisnes dito sa palengke. Kasi itong Si ate ko kasi, nung anak ko pa lang si Tia, pinabukilis ko pa lang. Nagtitinda na sila ng saging, tapos yung amo ko naman po, taga rito rin, nagtitinda rin ng saging. ano mo, shoutout mo naman si ate. Kilala kami na. Magkakilala Magkakilala kami. Anong pangalan? Anong pangalan niyo? Nakalimutan na kita, te. 9 years ago na kami. Sawa mo yan? 9 years na kayo magkaibigan? Pambihira. Hindi, magkaaway kami nag-aaway. Kami rin magkaaway. Ibang klaseng magkaaway ito. Hindi kasi ganito mga ka-business. Yung amo ko po, nagtitinda ng saging. Eh siya, may-ari siya ng saging. Oo. So, siyempre maglalabanan sila ng amo ko. Magkaaway pala. Magkaribal pala sa tindahan. Pambihira. Oo. Alam mo siya, nagsatakap kami dalawa, nagaganyaman na kami. Hindi ako pwede umanin sa kanya dahil ang nagpapasahod sa akin si Boss. Kaya magkapatid na kami, ha? Pambihira kayong dalawa talaga. Oh. Ano ang pangalan ni ate? Si ate magsasaging. Ano pangalan mo, te? Huwag mo na, saging na lang. Para kuya, ha? Si Manang Saging. Mga kabito sa totoo lang po, ang tagal ko po nagtitindera, saging, tapos laruan. Kilala po ako dito sa kalsada natin. Kaya, marami po ako. Parang nadadaan ako kilala. Kaya pala eh. Kami ng gulay dito ay ate. Friend na po kami. Kaya po mga kabisnes, ang dami nilang paninda dito. Sa mga malapit dito sa Bagumbong mga kabisnes, ito dito kayo. Maraming tinda dito. May mani, ayan May mani, may orange. Opo. Oy, ano ba yan? Tsaka dito may yan, katulad yan Maraming paninda sila dito na sariwa pa naman ang gulay. Sariwa pa naman siya. So, marami Sila paninda dyan mga kabisnes. Dito, sa lugarin ito ng Bagumbong Dulo. Medyo malawak din itong palengke na ito. Ayan. So, yan si Mingay, kasalukuyan na namimili ng bibili. Upo pala ang kanyang binili. Nak, trip mo ba yan, nak? Mani. So, ayan po mga kabisnes, babalikan po namin kayo. Ayan po mga kabisnes, ang tindahan na to ay masuki na talaga namin to mga kabisnes. Ayan suki na namin itong mga ito. Ito Ayan ko na saging. yan sila nagsikain na yung mga may-ari ng tindahan ayan Magaya naman kayo dyan. So ayan po mga kabisnes, dito kami sa tindahan ni Ate Saging. Ayan po. So dito kasi suki na kasi ni Mrs. to, kaya dito kami nagpupunta madalas. Yan, marami silang paninda mga kabisnes. Ayan sa mga malalapit dito sa Bagumbong, dito pumunta kayo dito kaya tindahang saging. Ano mo na? Yeah, Manang Saging. Ayan. Tapat lang siya ng gate 3 mga kabisnes. Tapat ng gate 3. Sabi daw na sa Sige na. Ma, bibili ka rin ng toyo? Toyo? Sarap yan, ma. Bili ka ng toyo. Sana si Tinay. Ha?
Bawal ba kay Tina yan pag nadidi niya? Kumain nga ako ng ano. Di sa mga anak mo na lang. Ang mga anak mo, paborito din naman nila yan. Gusto din naman nila yan sa mga anak mo. Yung tuyo na tamban ba yun? Sarap yun. Kaya galunggong na pagkatuyo. Meron Wala. Ito ano ba to? Salingan lang. Ay, ganun din. Ayaw pa maniwala eh. Sige na, sige na. Okay na yan. Pwede na yan. Kasi sila ate marami nito. Oo. Hi, Mami Irene! Hi! Nag-wish ka ba? Yan po mga kabisnes. Ayan, no? Ayun mga natin, no? Mga kakilala rin. Sige po. Bye-bye. Maraming salamat po. Dahan-dahan ha sa pagtawid. Dahan-dahan sa pagtawid. Ingat sa pagtawid. Uy. Salamat. Thank you. Thank you sa nag-concern. Nahulog yung 50 pesos namin, mga kabisnes. Thank you. Isipan mo ngayon maglaro dahil walang init. Hi, Kia! Iya. Ba't naisipan mo? Mga kabisnes, napadaan kami sandali kasi sabi niya, Aakyat lang daw siya. daan nga muna tayo sandali dito pa kasi mga kabisnes, naalala niya ito nung maliit siya. maliit pa siya noon. Nag-edad pala siya ng 2 years old. Kami po ay nakatira pa lang doon sa yung sarili naming bahay doon sa may Brilliant, ano? Sa sarili bahay noon. Dinadayo namin sa subdivision ito kasi may mga palaruan nga dito. Sige, akyat na na. Yan. Dati niya na tong ano eh. Palaro. Palaruan dito. Yan nga nami-miss niya. Sabi niya, daan nga tayo sandali Ang pa. galing Sa susunod kasama mo na si Tina, Inak. Wala pa Nami-miss mo, Nak, nami-miss mo to? Kasi dati dito ka lagi naglalaro eh. Ito buhay pa andito pa yung ano na yan. Tingin ka nga, Nak. Okay. Nak, 2 years old ka noon, lagi ka dito. Okay, tingin ka ba? Kasama niyan dati si Yasyo, nung maliit pa si Yasyo noon, di ba ma? Asan na yung anak mo? Bumalik ako. Tara na. Yan. Yan, bumalik po siya sa pagka-baby. Ganda, no? Opo. Ang ganda po. Ay, iba na itsura niya, ma. Hindi po ako umupo dyan. Yung chinelas ko lang. Laruan, ang iba na, hindi na makinis. Ay, iba. Bago na ata ito na Sige, pagkagawa. Kia, baba. Ang sarap. Alam mo dati, alam mo. Ha? Namimiss mo itong laruan na ito? Opo. Isa pa na. Namimiss niya mga business eh. Ang bera pa nagbalik ka man sa... Akala mo, 2 years old ka ulit eh. Dati 2 years old. Hanggang 4 years old ka dito na. Ito po yung court na nung bata po siya, dito po siya sumali sa United Nations. Yan, court na to. Po. Ito yung court na Dito to. po siya nagkamit ng karangalan na napakadami. Yan po. Kita niyo po, malaki po yung court na yan. Yan. Ayan. Serranova pastry. Yan po siya nagkamit ng maraming karangalan. Inakot niya po lahat ng medalyon. Mga medal niya. Tsaka ribbon. Kinuha niya na po lahat ng best. Yan. Best in talent, best in costume, lahat na po. Yan, dyan po. Yan po yung court na yan. Yan, naalala mo itong court na to? Opo, dyan po ako sumayaw. Tsaka yung sumali na yung search ba yun? United Nations. United Nation. Matandaan mo yun? Sige nga pa, doon nga kayong dalawa. Doon sa may ano. Ano yan, tawag dyan, Dar? Saan? Yan yan. Sa ito? Yan. Nung nag-edad naman siya ng dati, 4 years old naman siya. Nahawakan ko siya dyan. Tapos naalalayan namin mga kabislit, no? Binabantayan namin baka mahulog. Pag pumapasok po kami kay Mrs. Ka-Business, yung 4 na taon na gulang pa lang po siya, 4 years old pa lang po siya. Bago po kami pumunta kala Mrs. Ka-Business, dadaan muna po kami diyan. Tapos pag uwi naman po ng maaga-aga naman kami nakakauwi 5:00 lang. Dito rin po.
Nilalakad lang po namin papasok kay Mrs. Kabisnes noon. 4 na taon pa lang po siya nagtrabaho kay Mrs. Sa kanila. Ayaw mo to, Papa? Tara na lang kay, ano? Namimiss na kasi niya mga kabisnes eh. Wala na bang iba? Okay. Picture kayo ni Mama. Oo. Doon na ako doon. Try mo. Kaya mo doon. Hindi. Alalay ka, Dar. Lalay ha? Kaya mo yan, Nak. Ito, di naman niya inano to dati kasi di naman. Akin na pa. Akin na hawak mo pa. Yan. Si Kia po mga ka-business ay kasi nakikita niya po kasi si Baby Tinay na parang yung attention po namin lahat ay nakay Tinay. Kaya parang nasa isip niya po hindi na siya nagmamat ni Papa kasi meron na lang si Tinay. Kaya po yan, binigyan po na namin siya ng pagkakataon na siya ay maigala kahit pa paano. Sige. Kaya ang lagi niya pong kasama ay laging si Mama dahil si Papa po lagi nasa trabaho. Si Kia po nung maliit po is spoiled po siya sa akin. Kasi kasagsagan naman na hindi pa ganong mahirap ng araw ngayon kasi iba na po kasi ng anak ngayon. Tsaka padami na po kasi kami ng padami. Pero nag-stop na po kami kay Bukno, hindi na po masusundan si Tinay po. So, ito po yung mga alaala ni Kia, binalikan lang po namin. Mahilig po kami mag-picture dyan nung maliit siya dyan. Yan. Halat ng bulaklak, lagi siyang papapicture. Ang picture niya po laging gano'n, no? Paano ka mahilig siya sa ganun. Doon ka tumingin sa mga kabisnes na. Ganyan po siya lagi. Sabi niya, Mama, picture ako, picture. Ganon. Yan ang gusto niya po magpa-picture. Tsaka po, si Kia po kasi hindi po siya sanay ng maliit siya na nasa labas ng bahay. Nasa loob po siya ng bahay natin. Hindi po siya mahilig makipaglaro. Siya po yung batang ayaw niya na arawan. Kahit po ngayon, na lumaki na siya, hindi po siya sanay na makipaglaro sa ibang bahay. Oo, yun ang napapansin ko nga din sa kanya talaga. Si Kia po, sanay po sa loob ng bahay. Kahit wala po siyang cellphone, kasi yung cellphone niya, pinaubayan niya po sa ate niya kasi nasira na yung cellphone ng ate niya. So, siya naman po maliit pa, ibinigay niya muna po kay ate niya. Kaya ang habit po ni Kia ngayon, magsulat, mag-drawing. Yan po, maglaro sa loob ng bahay. Sa loob lang po talaga siya. Minsan po si Koy Koy pupunta sa amin. Sila lang dalawa sa amin. Naglalaro. Pero yung nangangapit bahay po si Kia po hindi. Hindi po siya sanay. Kila Junjun. Kasi nasa harap lang. Pero ibig sabihin, pag yung dumadayo ng malayo-layo, hindi yan siya sanay. Hindi siya sanay sa ganyan. Hindi rin po siya sanay lagi nasisikatan ng araw sa kalsada. Lagi po siya sa loob ng bahay. Hindi po katulad ni kuya niya Yashu. Oo. Siya po hindi eh. Magkaiba po sila. Tsaka tinan nyo po, magkaiba po rin sila ng kulay. Si Kuya Yashu, nog-nog na. Brown. Kasi malaki na po si Yashu. Kaya si Kia po ngayon naaliw na po kasi kay Baby Tinay. Kaya tulungan niya si Mama ng mga gawain para kay Baby Tinay. Taga-alaga. Alam mo, nalalaglag yung pacifier. Ano ba ito? Di ko alam paano ang ilaw nito. Di ko alam pa ilawan. Yan po si Kia, ang mabait naming bata. So, di pa paano? Tara na. Tara na. Tara na. Go na tayo. Naalala niya, mga kabisnes. naalala niya lang kaya napadaan kami sandali, mga kabisnes. Tara na, nak. Oo, malaglag ka dyan, malaglag ka. Tara na. Alright, sige po mga kabisnes, babalikan po namin kayo mga kabisnes. Si Mama Matyagang nagtuturo sa akin. Po mga kabisnes, nagtuturo sa aming galing kasamang sermon para kay Kia. Kasi ako, kapalad ka pa kasi si Mama, tinuturuan. Nag-ano yan, nag-ayos ng gulay yan. Pero ayan. Yung nanay ko dati, hindi ako tinuturuan. Sinaglitan si Kia. Mga 7. Ano ba to? Mga suklay-suklay na to. Ano ba to? 14 na, 16, 18, 20, 21. Tingnan mo mabuti ha. Ayusin mo buhok mo na. 21. Suklayan mo anak. Suklayan mo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ganito, araw-araw mong gagawin yan. Palagi yan isulat mo. Katulad yun nung kinder ka na tinuturoan kita sa spelling, di ba? Araw-araw, sulat, 2 papel. Kinabukasan, ganun na naman. So, natandaan mo, 1 to 100. Kinder ka pa lang, alam mo ng spelling nun. Ngayon, grade 4 ka na, huwag kang tututok sa cellphone. Ito laging gagawin mo. Kapag lagi mo itong sinusulat, alam mo na, pag tinanong kita,
Yeah, 6 times 6. Gaganunin mo na yung kamay mo. 36 ma. Oh, di ba? Yeah, 7 times 7. 49 ma. Ganon. Yeah. 5 times 5. 25 ma. Kasi kabisado mo na. Araw-araw. Hindi mo iisipin na napapagod ka. Kailangan gagawin mo. Tandaan mo ha. Huwag kang magagalit kapag tuturuan ka ni mama or kaya palagi kitang pinapaganito. Kasi alam mo kung bakit? Ikaw yung aanin yan, hindi si mama. Pag nagdating sa school, pag sinabi, paunahan, 7 times 7, tayo, raise your hands ka agad, ista tayo, sige Kia, sagutin mo nga, alam mo na, kasi tinuruan kita, itinanim mo sa utak mo. Huwag mong sasabihin, si mama na kasi kung laging malumanay kitang kakausapin Kia, mag-ano ka na multiplication, ganito. Pag iniisip mo lagi kitang pag malumanay yung sasabihin ko sa'yo, ay hindi nagagat si mama, wala yan, kahit hindi ako gumawa niyan. Pero kapag kailangan may galit ako, tinan mo, diba? Pagtutuon ka ng pansin sa akin kasi nagagalit ako eh. Naiintindihan mo? Opo. Hindi ito masama. Opo. Ikakaani mo to. Dito ka mag-umpisa palagi Kasi yung 1 to times 5, 5. 1 to 5, mabilis lang yan. Sa 6 times 6 ka muna magsimula. Tapos dito yung 7. Ganyan. Tapos dito yung 8. Araw-araw yan. Araw-araw mong gawin yan, anak. Sa isang araw, 2 pahina isulat mo. 6, 7, 8. Sumunod na naman, 9. O kaya susunod, 45. Gawin mo yan, huwag kang mangodiko. Kailangan gagawin mo sa kamay. Para matatandaan mo. Kasi kung sariling bilang mo, alam mo. Pero kung dito mo kukunin yan sa multiplication na nakikita mo, ay isusulat mo lang na isusulat. Tama. Pero kung ikakamayin mo yan, isa sa utak mo yung kasunod-sunod niyan, makukuha mo yan. Wala pang 1 linggo, anak ko. Mabilis ka mag-memorize. Naalala mo ba yon? Ha? Oo, nung nag-edad siya ng 4 years old. Mabilis mag-memorize. Grabe. Kasi, Yun ang tandaan mo lagi, nak. Yung, kung ano yung ginawa mo noon, yun. Kasi parang nasanay siya dyan sa multiplication table nga Kasi nakikita may dyan sa likod ng notebook. Wag mo iasa doon. Kasi wala kang matutunan pagka ganun. Kasi umaasa ka lang doon eh. Paano kung hindi mo na nakita yun nandun sa multiplication table na nasa likod ng notebook? So wala kang maisasagot kasi nasanay ka sa ganun. Pero iba yung itinuro ni mama, yung ang tawag niya sa Binisaya, parang tinamban ba style. ganito lang yan, anak ko. O turo mo nga ma. Ikaw mahusay sa mama dyan. 5. Ka sa akin. O dito muna tayo sa 3. Okay. 3, tingnan mo yung kamay ni mama. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okay. Ngayon, tatanungin kita. Yan 30 10. Pag sinabi kong Kia, 3 times 5, bilangin mo. 3, 6, 9, 12, 15. Kung anong sagot? 15. 15. Ulitin ko 3, 6, 9, 12, 15. Ang sabi ko, 3 times 5. 15. Ngayon naman ang tanong ko, 3 times 7. Ayan na yung 10 daliri ko 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Anong kasunod? 24. So, anong sabi ko? 7. Anong kasunod? Bago mag-24, anong sinundan? 20. 1. Yun ang sagot. Kahit hindi ka nagkakamay, nakaganong ka lang, pag tinanong kita, Kia, 3 times 3. Tinan mo yung kamay ko sa likod. Diba? Ito ang sabi ko. Tinan mo Kia, 3 times 3. 9. Diba? Hindi halata na nagbibilang ka kasi wala, hindi sa harapan. Sa kahit nakatalikod ka lang, Pero kung yan na-memorize mo, hindi mo na kailangan magkamay. Hindi mo na kailangan magkamay. Itong multiplication na tinuturo ko hanggang sa nag-asawa ka na, nagka-boyfriend ka na, hanggang tumanda ka. Nandito yan. Hindi yan mawawala. Oo. Kasi tinan mo di ba mga teacher, bunga ng bunga, di ba? Ang galing nila magturo, nagagalit sila para i-focus yung sarili mo, matuto ka. Kaya nga may pangalawang nanay mo yan sila sa school.
Pero ang talagang kailangan yung nanay yung magtuturo sa'yo. Katulad si baby, meron lagi tayong may alaga. Kaya minsan hindi kita natututukan. Kaya ang sabi ko sa'yo, huwag kang nagtatampo na may baby na tayo. Kasi ganyan, lagi nga si Pia nga sa amin. Ganito yung gagawin mo pag inutusan ka ni mama. Tandaan mo yan pag wala kang pasok. Katulad yan, modular lang kayo. Isipin mo mabuti ay, tama nga yung sinabi ni mama. No? Mag-aral ako mabuti kasi ito ko naman dinaanan ito. Hindi kaya ako, diba? Magpapasalamat ka kay mama kasi si mama na nag-aalaga at nagtuturo sa'yo. Hindi katulad ng papatutor ka para lang matuto, diba? Kasi sila may pera, paano tayo? Wala. Diba? Kaya mo to, anak. Kaya mo to. Kaya mo ba hindi? Oh, lakasan mo. Kaya po. Kaya po. Kasi diba gusto mo paglaki mo, gusto mo, ano yung gusto mo paglaki mo? Nurse? Oh. Kailangan matalino ka sa math. Diba sabi mo, hindi ko kaya kasi boboks. Kaya nga ka pinag-aaral para matuto. Kaya pinag-aaral ang isang tao para magkaroon ng kaalaman. Oh. Ako nga, hanggang ano lang po, high school lang po. Gusto mo ba yung gano'n lang, hanggang doon ka lang? Habang nandito pa kami ni Papa, Mama, gagabay sa'yo sa pag-aaral, sila kuya, tsaka sila ate. Magsikap kang mag-aral lang mag-aral, ama. Kasi yun lang yung kayamanan makukuha mo sa amin. Kasi wala naman kami maibamanan ni Papa. Huwag mo isipin na, hindi naman lang pinapansin nila mama at ni Papa. Maglaro na lang ako na maglaro. Diba? Ganun. Sabagay, hindi ka naman lumalabas, nandito ka lang sa loob ng bahay. Pero ang pagtuunan mo, anak, kasi mahina ka sa math. Anong grades mo sa math? 84. Oh. 84 ka. 84. 85. Parang 85 something ganon. 84, 85. Sabi mo, di ba gusto mo maging 80 plus, mga 88, 89. So, kailangan yung third grading. Kasi maganda yung grades mo ng first Tapos ng second, third periodical na. Tapos ng periodical, tuwana na naman. Ng card. Mag-report na kayo, malapit na matapos. Fourth grading na. Okay. May surprise kami ni Daddy sa'yo kapag ikaw ay tumakas ang grades lalo. Gusto mo ba yun? Ano kaya yung surprise namin? Sa tingin mo, ano ba yun? May madalas siyang pinapanood sa TikTok, ma. Alam ko na yon, ma. Pero kailangan mo matuto. Kailangan mo pag-aralan mo. May papangako mo ba sa akin mamimemorize mo to bago dumating ng fourth grading? Siyempre, pag nakita namin anong average mo nakaraan, 85. Suklayan mga buhok mo na. Kaya mag-86 something yata yung average mo ng grade 2. So, kailangan niya yung average. Hindi naman siya sa mahina sa math. Medyo kasi yung 84, 85 yata yung Hindi naman masama yun na pero hindi rin naman masama kung mangarap ka pa ng mas mataas pang grades, di ba? Ikaw na nga may sabi. Kasi Papa, iniisip niya kasi mahina ako sa math Yun yung nasa utak niya Kumbaga wala siyang confident. So, ayan po mga ka-business, pagdating talaga dyan sa mga estudyante, ay matyaga yan magturo. Yung si Kia, noon pa man, ay tinaga niya na talagang magturo dyan kay Kia. Kasi kung bakit tinaga niya si Kia turuan talaga noon pa man, kasi nakitaan nga siya ng potensyal talaga mga ka-business na madali siyang turuan, napakabilis niyang madali niya matandaan, palaki na siya. Yung nanganak ko, hindi ko na po kasi siya isa yun. Hindi na siya natutukan. Tapos, pero nagsumikap po siya lahat ng homework niya, siya po yung gumagawa. Ayun, tulad kanina, tinuruan si Kia. Ayun, ando na sa gilid o nag-aaral na. Ito na, tutok na. Study na yan. Si Sinay. Tulog po kasi mga kabisnes. Opo. Tsaka ito na po pala yung nabili ko papainamin ko na po siya ngayon. Kasi marami po siyang gases. Allergic po si Tinay sa mga kinakain ko po. So yun po mga kabisnes,
Total, nandito rin lang naman pag-usapan na natin yung mga bagay-bagay nga tungkol doon sa mga bata, yung pag-aaral na nila. Sino kaya sa mga anak mo, ma, kung matanda na tayo, sino kaya sa mga anak mo ang talagang magmalasakit sa atin? Pag malasakit tayo, matanda na tayo. Sa akin, lahat naman sila mga mabait. Ang tanong mo, kung nakakapagpapos sila ng pag-aaral. Kasi, katulad mo, hindi na katulad ng dati yung lakas mo. Ako, matanda na rin ako. Hindi na rin yung katawan ko. Tapos marami na sila. Marami na rin ang konsumo. Ang tanong ko, kapag tapos ba natin sila ng pag-aaral? Sana nga. Yung isa man lang o dalawa man lang sa kanila mapagtapos natin ng pag-aaral. Parang yung mga kapatid nila, medyo naman nila. Nakabahan din ako. Kasi baka pagdating ng panahon, katulad na rin ng anak na nakapagtapos ng pag-aaral, nasan nga yun? Diba? Wala. Iniwan lang tayo. Ito sana hanggang katanda natin, malakas sa katanda natin. Paano kung hindi? Yung paghihirap natin, binaisip ng isa nating anak. Papanood niya tayo araw-araw. Naaral niya ang kanyang sarili. Yun ang kanyang trato sa atin. Pero ang sa akin naman, sana lang sa itong mga iba niyang mga kapatid, sana walang gumaya sa atin yan nagkaganon. Ang hindi ko lang din lubos maisip na bakit nagawa ng anak namin yun. Samantala, hindi naman tayo nagpabaya na bilang isang magulang. Ginawa natin lahat eh. Kahit nga hirap sa buhay, ginawa natin lahat. Wala naman tayong binanggit sa kanya noon na, anak, hinto ka na lang sa pag-aaral kasi wala naman kaming kaya. Pero kung napapanood ko naman anak, tawag lang. Text. Kung ipagkaloob pa ng Panginoong Diyos na humaba pa buhay namin, matanda na kami, siyempre hindi naman kami makatrabaho ng mga kabisnes pagka nandoon na kami sa edad na ipagpalagay na lang natin sa 80. Makatrabaho pa ba tayo noon? Hindi na siguro. Hindi, ako nga eh. Ako 45 pa lang ako eh. Dami nang naramdaman. Kaya katulad sa akin, Yung isang kamay ko, hindi ko karamdaman din. Hindi ko alam kung kailan tatagal ang buhay ko. Kaya kung ipagkaloob ba ng Ama, salamat sa Diyos, ipagkaloob sa akin ang haba pang buhay, malagpasan ko ang pagsubok na ito, kung humaba pang buhay ko, yun ang tanong ko sa Kanya. Sino kaya sa mga anak mo ang ipagmalasakit tayo? Nanalangin naman ako na lahat sila malasakit lang. Napangamba lang ba namin kung sakaling dumating ang panahon na sama pa kami ni Mingay ng pero sabay na matanda na kami. Mahalin mo pa ba ako? Budugod na. Mahal kita na. Magsama, magkita bahala na. Hirap-hirap. Mahal mo lang ako kasi kumaganda raw ako. Maganda na ba mga business? Ako lang nagsabi nun. Mga kabisnes, kwento-kwento lang kami sa mga buhay-buhay ba? Ano ba mangyari sa amin pag matanda na kami ni Mingay? Diyos nang bahala, no? Sa atin. At sana may awa ang Panginoon Diyos na magtagumpay ang lahat ng mga anak natin sa kanilang hangarin. Ayan, tapos na yan, anak. Nagawa mo na? Ako sa iyo. Diyan ka na. Sige, very good. Sige na. So, ayan po mga kabisnes. Hanggang dito na lang po ang vlog namin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin mga kabisnes. Hindi pong kalimutan pong manood ng Kabisnes Official po, support, tsaka Kabisnes Family and Papa Dins. Kabisnes TV. Yung teleserye po ng aming... Opo, huwag niyo pong kalimutan. Nandun po kami. Lahat po ng kasama dun sa teleserye. Shoutout sa ating lahat. Kumbaga pagalingan ng pagalingan ng actingan ito mga kabisnes.
Sa mga katulad po namin, Chang at Chong na talaga. Sa amin, Chang at Chong. Kakaiba yung aking role doon mga kabisnes. Isang tirador ito mga kabisnes. Tirador. Tirador ng medalyon. So ayan po, subaybayan nyo lang po mga kabisnes ang aming mga karakter doon. Kakaiba talaga. Wala pong script yan mga kabisnes. Walang script yan. Batay lang yan sa instruction ng aming pinuno, ang aming direktor. Direk. Saludo ako sa iyo, Direk. Napakahusay. Ang ating producer Mrs. Kabisnes and Papa Dins TV. Alright. Napakahusay ang mga yan. Grabe yung direktor natin, napakahusay. Galing. Isang sabi lang, ganito, ganyan. Pak! Action! Action agad. Bahala ka na maglinya mo mga kabisnes. Paano mo susundan yung kwento? Yun na, bahala ka na luminya doon. Discarding ano na yan, discarding malingin. So, salamat na lang at nung mga una, part 1, part 2 mga ganyan. At matagumpay naman. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Baka niyo po si Kuya Buknoy, may dalabong pasalubong. Galing sa Panoorin na lang nila mga kabisnes. Baka niyo po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin mga kabisnes. Ang kanyang gaganapang bugbog. Sa pagsama sa amin, salamat ng napakarami mga kabisnes sa suporta sa channel namin at sa suporta ng aming pinuno. Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family. At sa aming tatlong mga kagwang, Bay Papaya, kay Intoy, at inyong lingkod, Kagwang Buknoy Official. Alright! Never say goodbye. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birahe. Banate. Bye-bye.